Alright, hello, what's up mga lods? Nandito na naman ako. So may panibagong topic tayo mga lodi, no? Tungkol to sa rouser mga lods. Tapos grabe, ang init na, sobra. And sa aking rouser NS125. Pag-usapan muna natin si rouser kasi marami na nagtatanong sa akin ito eh. Pati mga kakilala ko is nagtatanong sa akin mga ganito. Kasi may plano sila na bumili ng rouser mga lods. Alright, let's go. Pag-usapan natin habang tayo ay nasa biyahe. Kasi para hindi naman tayo maboring, no? Yay, grabe init. Ish. Yup. So susunod dadalhin na natin to. Yan. Popormahan natin yung Sentra Super Saloon. Alright, let's go mga lods. So alam nyo ba na si rouser ay kilala sa ibang bansa sa tunay niyang pangalan na Pulsar. So yan talagang tunay na pangalan ni rouser, Pulsar. So, sa mga susunod na motor na dadalhin ng Bajaj dito sa Pilipinas na rouser, hindi na siya tatawaging rouser guys. So yung mga emblem niya iba na. So talagang ipapangalan na siya sa tunay niyang pangalan, which is yung Pulsar, no? So dito kasi sa Pilipinas, rouser ang tawag. So sa mga bagong unit ngayon, so Pulsar na yung nilalabas. So yan ang update nila guys. So alam nyo na, pag sinabing rouser, so ito yung kilalang budget meal na motor na manual, no? Kasi I think walang rouser na na automatic, no? Puro manual ang rouser mga lods. So ito na nga ang topic na pag-uusapan natin. So totoo ba na sirain itong rouser na motor o mga Pulsar? Okay, let's go mga lods. So ito ay opinion ko. Ito ay sa sarili kong opinion, which is based on my experience na rin, no, sa paggamit itong rouser, no. Actually mga lods, eto na nga. So eto na nga mga lods, no. Dati kasi ito rin yung tanong ko. So tinatanong ko rin talaga to sa iba. So yung tanong na yan mga lods is tanong ko rin dati yan, no. Sirain nga ba talaga yung rouser na motor, o goods na goods ba talaga siya gamitin, no? Kasi sobrang mura eh, no? Tapos sobrang pormado ng motor, tapos sobrang tawag dito, sobrang tipid daw. So parang nakaka-engganyo na bumili, no? Parang ayun, parang gusto mong kumuha ng rouser ng motor. Pero syempre, ni-review ko muna yan, no? Chinek ko muna. Ayoko naman kasi maniwala na sa mga sinasabi nila na sirain yan o goods na goods yan. Eh syempre, check muna natin. Humingi muna ako ng mga feedback dun sa mga meron nito o sa mga user ng ganitong motor. So humingi muna ako ng feedback. So titingnan ko muna, nag-research muna ako. Sa research ko, nakita ko na may mga ilan nga talaga na nagsasabi na sirain yung motor. Tapos meron ding ilan na sinasabi na sobrang sulit ng motor na to, na rouser pala, no? So eto, unahin natin yung mga nagsasabi ng sirain yung motor. So ito, tiningnan ko sila. So yung mga nagsasabi nito, mga major tuloy, mga minor problem yung nila, yung problema nila, no? Which is napaisip ako, paano mo naman masasabing sirain yun, minor problem yun, which is makikita mo rin naman sa ibang mga motor, di ba? So hindi naman siya sirain. Next naman, ito wala tong bias talagang ni-research ko to dati. So next naman is nakita ko na, alam mo yung baguhan lang sila sa manual. Ito kasi si rouser, di ba, pang manual talaga siya, wala naman siya automatic eh. So yung iba kasi baguhan sa manual, yung tipong hindi pa sila masyadong expert. So syempre, kung hindi ka masyadong expert dyan, talagang masasabi mong sirain niya kapag may nararamdaman ka na parang kakaiba sa motor mo, which is hindi mo nararamdaman sa mga automatic. So pag-usapan natin yan mamaya, no? So next, ito yung mga mahilig kumalikot. So hindi naman nila kabisado, no? Tapos kapag nagkamali sila,
sisisihin nila yung motor. Hindi ko naman nilalahat, guys. Ayoko sumingit-singit ngayong araw. Dahil naka-open yung cam. Joke. Okay, next naman, guys. Ito, punta naman tayo sa mga nagsasabi ng ang Rouser ay napakasulit, no? So ito yung mga nakikita ko na matagal na sa kanila yung motor, no? So ito yung mga 3 years na sa kanila yung motor. So ganito yung feedback nila. And wala silang mga nararamdamang issues. So ni-research ko kung paano nila gamitin. So nagtanong-tanong ako. So ang gamit nila sa motor is ano lang, pang practical use lang, mga lods. So nalaman ko sa kanila na ang motor na to is pang practical mo siyang ginagamit. So sulit siya. So ito na. So ito para sa akin, mga lods. So sulit nga ba para sa akin itong motor? O sa tingin ko ba ay sirain? O para sa akin, mga lods. So hindi to bias, ha. Hindi talaga siya sirain, mga lods. So napakaganda ni Rouser. Dinala na ako nito sa mga malalayong lugar. So hindi pa ako napapahiya nito. Tsaka yung takbuhan niya, kaya niya talaga sumabay, mga lods. So, talagang ito sinasabi to ng iba eh. So depende talaga sa paggamit mo eh. Kung ikaw ay siga, so alam niyo na ibig sabihin ng siga, sigamit, mga lodi, eh talagang walang tatagal na ano sa'yo, no? Na motor. Grabe init. So kasi, mga lods, kapag humawak ka na ng manual na motor. So ito, mga lods, Rouser kasi manual talaga yan. So kapag ikaw ay humawak na ng manual, alamin mo yung tamang paggamit dito. Kasi kapag hindi kasi proper yung paggamit mo rito, o hindi tama yung paggamit mo, eh masisira lang yung motor sa'yo. So yung iba kasi ginagawang praktisan to eh. Alam niyo kung bakit? Kasi siya, mura. Siyempre kung bibili ka ng mura, doon ka na sa maporma. So ito kasi mura tas maporma. So, tingnan nyo, ang bilis ng arangkada ko, oh. Dahan-dahang pitik pa yun. So nasa sprocket set kasi yun. So balik tayo sa topic natin. So para sa akin talaga, goods na goods tong motor na to. So walang biro, mga lods. So honest opinion ko yun. So sa mga nagsasabi na sirain yung motor na ganito, hindi natin sure kasi baka may na-encounter talaga sila na matinding issue o major issue din sa motor na to. So kasi wala naman kasing perfectong motor. So gawa lang ng tao yan. Then kapag nirelease kasi nung kasa yan, hindi natin masabi kung magkakaroon ng issue eh. May bigla-bigla na lang dumarating na issue. So talagang paminsan-minsan natatapat sa atin yung mga unit na may issue talaga, mga lods. Okay, boss. Alam ko kakaanan ka eh. Advance ako mag-isip eh. Charot. So ito pa pala, guys. So share ko na rin sa inyo. Meron kasi ako napanood. So ito yung dahilan. Isa rin sa mga dahilan kung bakit nasabi ko na yung mga walang alam masyado sa pagmumotor o sa manual. Sorry, sa manual pala ibig sabihin. Ganito kasi. May napanood kasi ako noon, no. So nag-post siya na hindi daw gumagana yung motor niya. So ayaw daw mag-start. So troubleshoot niya na, no? Binuksan niya na yung tinignan yung mga wirings. So kinalikot niya mag-isa, no? Tapos nung dulo ng video, so ayaw pa rin talaga. So doon niya na pagtanto, may nag-comment ata, di ko sure. Naka-primera pala siya. So talagang hindi talaga under yon, guys. Naka-primera eh. Naka-primera siya. Eh hindi ko lang alam bakit di niya napansin yun. Kasi ang alam ko parang parang pipitik siya pero hindi siya magtutuloy start kasi nga naka-primera. So magtutuloy lang yon kung naka-primera ka, kung ipipihit mo yung clutch mo, di ba? So Rouser ang gamit niya noon, guys. So parang siyempre
ano na siya, kinakabahan na. Napapaisip na siya doon sa mga sinasabi ng iba na sirain yung motor. So yun yung isa sa mga dahilan, no, kung bakit kailangan na aralin natin yung motor na binili natin. So ano ba yung mga dapat gawin dyan. So lalo na sa manual, napaka-sensitive ng manual mga lods. So yung iba kasi mga bago lang sa manual, no, so talagang marami kayong may experience dyan, no, marami kayong dapat na matutunan. So marami pa yan mga lods, hindi lang yung mga ganyang issue. So sana wag na natin kagad na sabihin na sira yung isang motor, so dahil lang dun sa mga ganong sitwasyon, no. Check nyo muna na maigi, so baka mali lang kayo ng paggamit. Ayan. So yun lang para sa akin guys, hindi na natin pahabain. So yun po yung sagot ko para sa akin is hindi po sirain talaga itong si Rouser. So maganda siyang gamitin para sa akin. So kayo ba, kung may Rouser ba kayo, so goods ba yan o sirain ba yan para sa inyo? So comment nyo na lang kung ano yung mga na-experience nyo kay Rouser. So yun lang mga lods. So maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. At muli mga lods, so salamat sa pakikinig sa ating maikling kwentuhan. Sige po, mauna na kayo, Nay. Kayo may daladalang bata. So yun lang guys, at sobrang init na ng panahon. So bye bye and peace out.